pahingahan. Kasi mukhang hindi ko napakakayaning umakyat sa ulo na isa kung hindi magpapahinga dito. Ngayon, kaya mo pa? Pangatlong pahingahan pa lang to, ha? Talaga namang nakakahingal. Pero, rewarding. Di ba po? Saka maganda yan, Mayor, kasi kailangan mo ng exercise. Napakataas pero tiyak namang sulit. Dahil pagdating sa tuktok, makikita nyo ang napakagandang landscape kung saan nakatayo ang libo-libong chocolate hills na ating ipinagmamalaki sa buong mundo. At ngayon po ay nasa tuktok po tayo ng bantog na sikat na Chocolate Hills. At ito po ay isa. Kasama po natin si Mayor Molina, ang ating punong bayan ng Carmen, ng lalawigan po ng Bohol. Mayor, ano ho ba ang kasaysayan nitong Chocolate Hills? Unang-una ay composed of about 1,268 hills, composed of 3 towns, namely Sagbayan, Batuan, and then Carmen. Out of the 1,268, 1,005 ay sakop ng Carmen. So, ang ibig sabihin noon, ang Carmen ay higit na pinagpala kaysa ibang mga lugar sa buong mundo. Pero maliwanag, Mayor, na ang Chocolate Hills na ito ay hindi po tsokolate. Ito po ay coating kisses. Merong matulis ang ibabaw, may bilog ang ibabaw. Pero ang importante nito ay nakilala at sumikat siya dito sa bayan ng Carmen. Mayor, ano po ang papel? Nabalitaan po namin na ito ay co-management with the Department of Environment and Natural Resources under the Parks and Wildlife Coastal Management Zone. Pero ito ay napapalooban ng Parks and Wildlife Management Board, headed by the DNR. Paano po ang papel ng lokal na pamahalaan sa co-management? Ang papel ng pamahalaan dito sa bayan ng Carmen ay pinaalagaan ang lahat ng mga kahoy, wildlife animals, mga kung ano-ano na pinagkatiwala ng DNR sa bayan ng Carmen. So, matibay po na ang Chocolate Hills ay pwede pamarisan ng iba't ibang bayan na meron pong tinatawag na parks na nasa sa jurisdiction po ng DNR. Huwag na po nating bigyan pa ng pagkakataon na mapasukan ng mga maninira or mapasukan ng mga illegal occupancy yung mga tinatawag po natin property ng ating pamahalaan. Gayahin po natin ang Carmen, gayahin po natin ang Chocolate Hills na nasa lalawigan ng Bohol, at dito po ay isang halimbawa na co-management exists at lagi pong pinapasyalan ng maraming turista. So, Mayor, ano po ang mensahe nyo? Ang masasabi ko sa mga bisita, lalong-lalo na mga first-timer, pag nanggagaling kayo sa Tagbilaran, pagdaanin nyo ng Lobok, makikita nyo ang river. Kung ang river ay green, sigurado ang Carmen ay brown. Ibig sabihin magiging tsokolate siya. Now, pag nakita nyo ang Chocolate Hills na nagiging green, so ibig sabihin ang river ng Lobok ay malinaw, ibig sabihin. Mayin ang magandang Pilipinas. I feel like I am on top of the world, but I'm on top of the mountain. At isa po ito sa pinagmamalaki po ng ating bansang Pilipinas. And I'm so proud to be a Filipino. At ngayon nga po, ang Carmen nga po or ang Chocolate Hills ay isa sa official nominee ng New 7 Wonders of Nature. Kaya po inaanyayahan po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi pati rin po sa ating mga neighboring countries kung saan naandun ang mga Pilipino na iboto po natin ang Chocolate Hills. Mag-log on lamang po sa www.n7w.com. So, halina po kayo, biyahihin natin ang Chocolate Hills. Lakbayin ang magandang Pilipinas! Ang Chocolate Hills ay isa sa mga nominees sa New 7 Wonders of Nature. Sa katunayan, as of July 7, 2008, ito po ay panglima na sa top 77 nominees.
Maaari po kayong bumoto hanggang sa December 31, 2008 at sa January 2009, 21 finalists po ang pipiliin at tayo po ay umaasa na sa inyong tulong at suporta, ang ating pong mga kalahok sa New 7 Wonders of Nature ay pumasok sa Top 21 by 2009. Ang Final 7 ay ilalahad po sa summer ng 2010. Kaya ano pa po ang inaantay nyo? Bumoto na kayo at iboto ang Chocolate Hills at ibang tanawin dito sa Pilipinas na nasa official list of nominees sa New 7 Wonders of Nature. Kaya po sa League of Municipalities of the Philippines, lakbayin ang magandang Pilipinas at sa ating po pagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. Huwag po natin kalilimutan, para sa Pilipino, sa mga Boholanios, ito pong Chocolate Hills, iboto po natin siya. Isa pang kinaaliwan ng mga bisita sa viewing deck ay ang wishing well. At sa 214 na steps na ito, na ating dinaanan, sa ibabaw po sa tuktok ay makikita ang bell na kung saan simbolo ng bawat isa pupunta rito para mag-wish sa tuktok na isa sa mga Chocolate Hill. May ibang daan para sa mga pababa mula sa viewing deck. At sa ibaba, maaari kang bumili ng pasalubong, kumain kung ikaw ay nagugutom, pwede ring magpamasahe, o kaya ay magpalamig dahil sa pagod sa pag-akyat at pagbaba. Naku, talaga naman pong nakakapagod ang pag-akyat, pero talaga namang wow, pwede kang umulit-ulit pero kailangan mo rin syempre ng pampalamig pagdating mo rito sa baba. Kaya nandito po ako at ito ang pinili ko, ang kanilang Chocolate Philippine Crunch. Tama po? Halika po kayo, tikman niyo. Dito lamang po yan, dito sa Bohol. Siyempre may kanya-kanyang varieties. Siyempre iba yung lasa ng nasa Luzon, iba rin yung lasa ng nasa Mindanao. Pero ngayon titikman natin kung masarap yung Philippine Crunch ng Chocolate Hills. Tikman po natin. Sa aming pagbaba ay aming nakitang ilan sa mga mayors ng Cebu na dumayo din sa Carmen upang makita ang Chocolate Hills. Hindi hadlang sa pamahalaang bayan ng Carmen sa pangunguna ni Mayor Manuel R. Molina ang kakulangan sa pondo upang maisakatuparan ang kanilang magandang plano para sa Chocolate Hills. Nasa planning stage na ang pagbabagong gagawin sa Chocolate Hills Complex kung saan ang lahat ng mga sasakyan ay mabibigyan ng sariling parking space upang maging maluwag ang bahaging ito ng complex. Magkakaroon ng mga spaces for rent, community park and playground, restrooms at marami pang iba. Sa totoo lang po, ang entrance fee para sa Chocolate Hills Complex ay napakamura. Sa halagang 25 pesos, mabibigyan ka na ng pagkakataong makita ang isa sa mga ipinagmamalaki nating tanawin sa buong mundo. Kaya ang hiling lang po namin ay panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng kapaligiran. Tunay naman pong sulit ang aming ginawang biyahe sa Carmen, Bohol. Sa katunayan, ang aming mga kasama ay parang mga bata na naglululundag sa tuwa sa kagandahan ng Chocolate Hills. Lakbayin ang magandang Pilipinas! Medyo talaga naman pong nakakahapong umakyat sa viewing deck ng Chocolate Hills, pero sulit po ang pagod. Pagdating mo dun sa tuktok, talaga naman kasing deserving siyang manatili na isa sa 7 wonders of the world. Tama ka dyan, Lian. At kaya naman hinihingi natin ang suporta ng ating mga kababayan. Kailangan po ay iboto natin ang Chocolate Hills at ang iba pa nating magagandang tanawin sa Pilipinas na nominees po sa 7 Wonders of the World. Kailangan pong bisitahin po ninyo ang website nila, www.new7wonders.com. Buwan na naman ng Marso at bukod sa buwan ito ng mga kababaihan, ito rin ang buwan ng pagtatapos o graduation ng ating mga mag-aaral. At syempre, hindi makakapagtapos ang ating mga mag-aaral kung wala ang turo at gabay ng kanilang mga guro. Ang mga guro ang sinasabing pangalawang magulang ng mga bata sa paaralan. At dahil sa kadakilaan ng ating mga guro, kamakailan lamang ay ginanap ay ika-19 na guronasyon.
Ang nasabing parangal ay dinaluhan ng mga iba't ibang personalidad tulad ng mga mayors ng Rizal. Sikat na ABS-CBN personality na si Boy Abunda. Marami po akong dapat paliwanag because Congressman David Duavit is here, but I will reserve that for a little while. Mga punong guro at mga mag-aaral. Nagpamalas ng kakaibang sayaw ang mga mag-aaral ng Rizal. At lalong nagbigay ng saya ang mga banda na tumugtog sa nasabing okasyon. Ang gubernasyon ay parangal at pagkilala na iginagawad ng pamahalang probinsya sa Rizal sa mga natatanging guro ng nasabing lalawigan. Ang outstanding senior bookkeeper mula sa Antipolo National High School, Radam Villanueva de la Cruz. Outstanding high school or secondary teacher, magaling na magaling, Nito Panuma. Ang kanilang maganda at matalino punong-puno, Dr. Razal Serna, Dr. Susana P. Abion. Ito ay tinatag ni dating Congressman Dr. Gilberto Duavit na ngayon ay chairman ng Gubernasyon Foundation Incorporated. Noong ika-4 ng Marso taong kasalukuyan ay ginanap nga ay ika-19 na taon Gubernasyon gawad ng tatanging Rizalenyo sa edukasyon at may temang Quality Service for Academic Excellence. Sa kanya namang mensahe, binati ni Congressman Roy Duavit ang mga pinarangalan na guro. Someone once said, "A hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles." Wika nga po, ayan po sa hymn natin kanina, kayo po lahat ay dakila at para sa akin po, all of you are my heroes. Palakpakan po natin lahat ng mga. Nagbigay pugay din ng butihing governor ng Rizal na si Governor June Henares III dahil sa malasakit at pagiging mabuting halimbawa ng mga gurong pinarangalan para sa kanilang mga mag-aaral at sa buong komunidad na rin. Atin pong mga kinatawan, simula sa lungsod ng Antipolo, Congressman Romy Apo, ng pangalawang distrito ng Antipolo. Mula naman po sa unang distrito ng lalawigan ng Rizal, Congressman Joel Duavit. Former Congressman Jack Duavit. Former Governor Nito Henares Jr. Of course, ang aking may bahay na si Andeng. Ang buo-buo po ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunan ni Vice Governor Fisco Popoy San Juan Jr. Ang 14 na mayor sa pangunan ng ating Rizal Mayors League mula sa bayan ng Alahala, Mayor Henry Villas. Kasama po ang kanilang mga vice-alcalde sa pangunan ng Pangulo ng Vice Mayors League mula sa bayan ng Cainta, Vice Mayor Atoy Sikat. You honor us and the people of Rizal Province with your presence here today. Maraming salamat din po sa mga bumati sa atin kanina ng isang maligayang kaarawan. Dahil po sa mga pagbati ninyo, naging mas espesyal tuloy ang okasyon ito para sa akin. Naisip ko, ako lang po yata ang tao na nagse-celebrate ng kanyang 38th birthday